Yeah, yeah, Attorney Bueno, law and the know your rights. Pagod ka na ba? Sa luna komplikado, mga termino parang alien sa ulo. Huwag kang mag-alala, andito kami, tulungan ka naming maunawaan easily. Legal essay sa simpleng Tagalog, para di ka na maguluhan, that's our goal. Sa Attorney Bueno, klaro at bright, learn the law, know your rights. Law and the Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros at kompanyeras, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas sa DZXL News. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa mga donasyon, no, sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Gagawa tayo ng isang komprehensibong pagsusuri. So, sisisirin natin, no, yung masalimuot na mundo ng batas ng Pilipinas. So, dito tutuklasin natin ang isang paksa na tumatalakay sa kabukas palad, yung act of generosity of one person. Yung pamilya at ang maingat na balanse na sinisikap panatilihin ng ating legal na sistema, yung mga donasyon na yan. Bagamat sa atin, no, yung pagbibigay o pagreregalo ay tila parang simpleng gawain lang yan, no? At pero yan ay subject to the rules, subject to the existing laws. May mga panuntunan dyan na idinesign upang proteksyonan ang nagbigay-bigay at syempre yung kanilang mga mahal sa buhay. So yung mga compulsory heirs. Ngayong gabi po ating pumubuksan ng mga komplikadong sitwasyon na ito. So suriin ang mga pangunahing prinsipyo sa batas, mga paghihigpit, no, at mga potensyal na mga panganib na nauugnay sa mga donasyon sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Dito titingnan natin yung Article 87 of the Family Code of the Philippines tungkol sa donasyon yan. Titingnan din natin yung Article 750 at 752 ng Civil Code of the Philippines. So, ano ba yan? Donasyon. So, sa ilalim po ng ating batas, ang donasyon ay isang gawa ng it is an act of generosity na kung saan kusang loob na inililipat ng isang tao ang kanyang ari-arian o mga karapatan sa iba nang walang anumang kapalit. So, hindi siya nanghingi kahit 5, binigay niya na lang talaga yung property niya, no, na walang kapalit. So, sabi ko nga kanina, this is an act of generosity on the part of the person giving the donation or the gift. So, ang mga donasyon sa pagitan ng mag-asawa sa panahon ng kasal ay ito po kino-considered as void from the very beginning, no, sa ilalim po ng Article 87 of the Family Code of the Philippines. Maliban, no, except doon sa mga moderate gifts, no, sa panahon ng mga pagdiriwang ng pamilya, birthday celebration, no, anniversary ng wedding, yan, pwede yan, but it should be a moderate gift. So, bakit pinagbabawal yung donation? So, pinipigilan kasi dito yung magamit o magkaroon ng undue influence yung isang asawa sa kanyang asawa, no? Kasi pinoproteksyonan yung ari-arian ng pagsasama at syempre pinoproteksyonan yung mga anak na considered as compulsory heirs. So, ang isang donasyon na lumalabag sa Article 87 ay walang bisa, no, sa simula pa lamang. So, may mga limitasyon yan sa Article 750 at 752 ng Civil Code of the Philippines. Kasi sa ilalim po ng batas sa Article 750, dapat magreserba ang nagbibigay ng sapat na paraan para sa kanyang sariling suporta. At sa suporta ng mga kamag-anak na may karapatang suportahan siya. So, yan yung limitasyon dyan. Dapat magtira ka for your own support
at sa mga umaasa sa suporta mo sa mga kamag-anak mo. Lalong-lalo na, ulitin ko ulit, yung mga compulsory heirs mo. So, kung lalabagin mo to, itong provision ng batas na to, pwedeng bawasan yung ibinigay mong donasyon doon sa ibang tao dahil dapat protektado palagi ang legitim ng mga compulsory heirs. At kasi kung excessive donation, pwede maging voidable yan. So kasi hindi ka pwede mag-donate ng higit sa kaya mong ipamana sa pamamagitan ng will, no, upang proteksyonan ang legitim ng mga compulsory heirs. No, pag sobra-sobra ang binigay mong regalo, sobra-sobra ang binigay mong donasyon, mapapahamak yung mamanahin ng mga anak mo o compulsory heirs. So yung mga lumalampas na donasyon ay itinuturing niya na inofficious at pwedeng bawasan. So malinaw yan ha. Yung labis o labis-labis na mga regalo ay void under Article 87 of the Family Code at voidable under the civil law. So pag ganyan, pwedeng hamunin ng mga compulsory heirs ang mga donasyon, no, na nakaapekto sa kanilang legitim, sa kanilang mamanahin sana. So pwedeng pumunta sa korte, i-challenge ngayon yung donation na ginawa ng kanilang ama o kaya ng kanilang ina. Okay, so ibig sabihin, no, pwede kang magsampa ng aksyon kung apektado yung legitim o yung mamanahin mo sa mga magulang mo. So, o kaya pwede ring bawasan yung donasyon na naibigay na doon sa ibang tao. No, dahil apektado nga yung legitim ng compulsory heirs. Dahil lumampas yung donasyon sa libreng bahagi ng ari-arian na nag-donate. Yung may tinatawag kasi tayong parte ng estate na pre-portion. No, doon lang pwedeng kuhanin yung donation. Pero kung lumagpas yung amount of the donation doon sa pre-portion, hahabulin ka ngayon ng compulsory heirs sa husgado. Okay. Tingnan natin yung sitwasyon ni Chis at saka ni Heart Evangelista. Yung 55 million ring na donation. Dito binigyan ng regalo ni Chis ang kanyang asawa ng isang singsing na diamante na nagkakahalaga ng 55 million pesos. Sa balita ang lumalabas ang net worth lang ng senador ay 18 million pesos. So madaming nagtaas ng kilay dito. So, ang tanong nila, paano ka nakapagregalo ng 55 million pesos worth of diamond ring to your wife kung ang estate mo or net worth mo ay 18 million pesos lang? So, suriin natin, no? Ayon do sa batas na binanggit natin kanina. So, yung regalo na to ay maaaring walang bisa sa ilalim ng ating Family Code, in particular Article 87 ng Family Code of the Philippines. Maaari din itong ituring na labis-labis na donasyon o regalo kung isa sa alang-alang yung net worth, no, ng lalaki na lumalabas na 18 million pesos lamang. So pag ganito, ano mangyayari doon sa ibinigay na regalo? Ano ang legal na kahihinatnan, no, doon sa act of giving a gift worth 55 million peso. Kung walang bisa yung donation o regalo, ang singsing ay magre-revert yung ownership doon sa asawang lalaki. Yan po ang sinasabi ng batas. Hindi po ako may sabi niyan. O kaya maaaring hamunin ng mga compulsory heirs, yung mga anak, ang donasyon. Kasi apektado yung legitim nila. Biruin mo, 18 million na nga lang yung asset ng tatay ko, tapos nagbigay pa ng 55 million. Apektado yung, yung mamanahin nila. Kung just in case bigla may nangyari kay Chis, huwag naman sana mangyari. Di ba? O kaya, pwedeng bawasan o magkaroon ng reduction dun sa donation. Pero in this case, 55 versus 18, hindi reduction to. Babawiin talaga yung ownership dyan. Mapupunta ulit sa donor. So, kasi apektado yung legitim ng compulsory heirs. At o kaya yung
mga nagbibigay ng suporta sa kanya, pati yung sarili niya, no? While he is still living, dapat may itira ka naman sa sarili mo. Hindi pa pwedeng ibigay mo lahat doon sa niregaluhan mo. Paano ikaw tsaka yung mga umaasa sa'yo? So, yung mga compulsory heirs ay may karapatang magsampa ng petisyon sa husgado para sa pagdeklara ng walang bisa yung donasyon o kaya sa pagbabawas ng donasyon kung sakasakaling labis-labis ang kinuha do sa free portion o kaya ay padeklarang void dahil masyadong extravagant yung gift na kung inu-consider ng ating batas na void talaga from the very beginning. So dito, nakita po natin na bagamat ang mga donasyon ay act of generosity on the part of the donor, no, ay hindi po ito isang simpleng legal na transaksyon. Ito po ay nasasakop ng batas ng Pilipinas sa ilalim ng Family Code at Civil Code. May panuntunan po kasing sinusunod dyan. Hindi pa pwedeng porket nagbigay ka ng donasyon o regalo ay doon na yon sa nakatanggap ng regalo basta-basta. No, may mga dapat tayong balansehin dito, no? Yung kalayaan na magbigay sa responsibilidad na protektahan ang pamilya at ang sarili. Mula sa mga paghihigpit sa mga donasyon sa pagitan ng mag-asawa hanggang sa mga pananggalang para sa mga compulsory heirs, ang mga panuntunan na namamahala sa mga donasyon ay dinisign yan upang pigilan ang pang-aabuso, tiyakin ang pagiging patas at itaguyod ang katatagan ng mga relasyon ng pamilya. Ang pag-unawa sa mga probisyong ito ay hindi lamang usapin ng legal na kaalaman. Ito po ay usapin ng pagtiyak na ang ating mga gawa ng kabaitan, yung ating act of kindness, act of generosity, ay parehong taos-puso at legal na matatag na nagiiwan ng isang pamana ng pagkabukas palad na parehong makabulukan at napapanatili. So dito na lamang po, ito po muli ang inyong lingkod, Tony Rene Bueno. Maraming salamat po sa inyong atensyon ngayong gabi. Walang stress, low and beyond, yeah, come along. Simpleng paliwanag sa bawat song. Mga batas di na confusing sight, learn